At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po'y patuloy na mag-aaral at tayo po'y nasa kapitulo 6 ng ikalawang Korinto. Tayo po'y patuloy po natin yung ating pag-aaralan sa 13 at basahin na po natin hanggang sa 18. Kaya paunahan ko po pagbasa, sundalan ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sa 13 sinasabi, kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay magsilaki naman kayo. Huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ang katuwiran sa kalikuan, o anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman. Ulitin ko po yung 14. Huwag kayong makipamatok ng kabila sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ang katuwiran sa kalikuan, ang katuwiran at kalikuan. Anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman. Anong pakipagkasundo meron si Kristo kay Belial, o anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Sa 16, anong pakipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y inyong magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya ang ganyan po ang ating kabasahin. At ibabalik natin sa 13. Kaya dito po yung sinasabi ni Pablo sa 13. Kaya nga bilang gantis sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay magsilaki naman kayo. Ano ba yung ibig sabihin ng tayo magsilaki? Dito po sa Efeso, sa 4:15, meron binabanggit si Pablo na sinasabi sa 4:15 ng Efeso, sabi dito ay, kundi sa pagsasalita ng katotohanan ay na may pag-ibig, sabi nga niya dito, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay. Dapat po tayo magsisilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa mga bagay, si Kristo. Dapat po tayo lumalaki. Ibig po sabihin doon ay tayo lumalago. Kaya nga sabi, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, ito sa ating Panginoon, na kapag siya po ang Pangulo sa mga bagay, si Kristo. Siya po ang ulo ng ating iglesia. Kaya nga, dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, na sinasabi naman ni Pedro, yung ibig sabihin na tayo magsilaki, tayo po ay dapat ay lumalago. Sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, sa talatang 18, kaya nga sabi nga po dito ni Pedro, ikalawang Pedro 3:18. Dapat, sabi dito, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Dapat siya nga po ang ulo. Siya ang ating Pangulo. Dapat po tayo ay lumalago sa biyaya at sa pagkakilala. Yun po ating pagkakilala sa Kanya. Sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Kaya nga dapat po tayo, kaya sabi natin magsilaki naman tayo. Ibig sabihin tayo po magsilago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga dito sa unang Pedro kapitulo 2 talatang 2, na sabi nga gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo. Dapat po tayo lumalago sa ikaliligtas. Dapat po tayo lumalago ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi nga dito, kung ibabalik natin sa Efeso
sa Kapitulo 5, sa talatang 15, kaya nga sabi sa atin, 5:15 sabi, mag-iingat nga kayong lumakad kung paano kayo'y lumakad. Huwag tayo mag-iingat, sabi, huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Dapat po tayo lumalago sa kaalaman, sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Bakit tayo kailangang lumalago? Sapagkat ang sabi nga po dito sa 4:14 ng Efeso, sabi, upang tayo wag nang maging mga bata pa. Dapat tayo lumalaki. Kaya ngayon nga sabi sa atin ay magsilaki naman kayo. Upang 4:14 ng Efeso, upang tayo wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala na magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Kaya nga tayo dapat lumalaki o lumalago. Upang tayo wag na maging mga bata pa na pahapay-hapay dito doon na dinadala sa magkabi-kabila sa lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Kaya meron tayong mga kasamang ganyan. Ito, saan sila napunta. Hindi sila lumalago, hindi sila nagsisilaki sa kaalaman. Kaya nga ang sabi sa atin dito sa unang Korinto Kapitulo 14, sa talatang 20, kaya nga sabi sa atin dito, mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Dapat po tayo lumalaki, lumalago tayo sa kaalaman. Sabi, mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kahalayan, sabi, ay magpakasanggol kayo. Doon po tayo magpakasanggol. Doon sa mga kahalayan. Sapagkat ang sanggol po, yun po walang alam sa mga ganun. Kaya nga sabi, gayon may sa kahalayan ay magpakasanggol kayo. Datapwat sa pag-iisip, ano sabi, kayo'y magpakatao. Kaya, yun po ang sinasabi nga sa atin dito, sabi ni Pablo, kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, sabi, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay magsilaki naman kayo. Tayo dapat lumalago. Para tayo wag nang maging mga bata pa na pahapay-hapay dito, diyadala sa magkabi-kabila ng hangin ng aral. Sa mga katusuhan. Kaya, kung itutuloy natin sa 14 at 15, yung dalawang talata, kaya sabi dito, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama meron ang katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikisama meron si Kristo kay Belial? O anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kaya nga sabi, huwag tayong makipamatok ng kabilan. Ibig sabihin nun, huwag tayong makikibahagi diyan sa mga ganyang, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Yung po kanilang mga ginagawa, yung tayo magkaroon ng pakisama sa kadiliman, yung sa mga kalikuan. Kaya nga, ang sabi nga po dito sa Efeso Kapitulo 5, sa 11, 5:11 ng Efeso, kaya nga sabi ito, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, sabi, kundi bagkos inyong sawatain. Nga po yung sinasabi sa atin na huwag kayong makipamatok ng kabila sa mga di nagsisisampalataya. O anong pakikisama meron ang katuwiran at kalikuan. Yung po mga ganyan, kung nakita natin ang lakad na nila'y kalikuan, huwag na po tayong makikipamatok, yung makikibahagi. Kaya nga yung nga po sabi sa atin sa Efeso, ulitin natin yung 5:11, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Kaya nga yung 5:7 nitong Efeso, ang sabi,
huwag kayong makibahagi sa kanila. Huwag po tayo makikibahagi sa mga ganyang mga bagay. Kaya nga, sabi nga dito sa unang Korinto, lalong-lalo na po yan kung sila'y nasa lakad na ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang sabi nga po sa atin dito sa unang Korinto, sa 10:21, kaya nga sabi dito ay, hindi ninyo mainuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Kaya ngayon tayo makikipamatok pa. Lalo na yan, pagka may sila'y mga okasyon, na sila'y mga maraming mga kung ano-ano mga ginagawa, lalo na yung kanilang mga mahal na araw, hindi na po tayo dapat nakikipamatok sa mga ganun. Huwag tayo makikibahagi sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga, sapagkat tayo po hindi natin pwedeng mainuman ang saro ng demonyo at ang saro ng Panginoon. Tayo po ay nag-aalaala lagi sa ating Panginoon. Tayo nagpuputol-putol ng tinapay. Umiinom tayo sa saro na isang ating tinatanggap na yun ang kanyang dugo na siyang nakatubos ng ating mga kasalanan. Tsaka ba tayo makikipamatok pa sa mga ganyang mga gawa? Kaya nga yun sabi sa atin na di ko ibig, nasabi sa atin, kayo hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Hindi ninyo mainuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kaya nga, dito rin sa unang Korinto 10:16, kaya nga sabi sa atin dito, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, sabi, hindi ba siyang pakipagkaisa sa dugo ni Kristo? Yung nga po, yung tayo pa rin nag-aalaala. Yun po yung mahalagang bagay natin na ating inaalala ang ating Panginoon. Na tayo umiinom sa saro na yun ng kanyang dugo na nabuhos dahil sa ating mga kasalanan. Sabi, hindi ba ganyan ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba siyang pakipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba siyang pakipagkaisa sa katawan ni Kristo? Tapos ba tayo makikipamatok sa mga handaan ng mga ganyang Diyos-Diyosan, tayo makikikain, tayo makikibahagi. Kaya nga sa akin, pag may nag-aalong, meron ganun, talagang ating tatanggihan. Kapag yan po mga ganyan, yung po mga inihahain dyan, yung po walang kabuluhan. Kaya nga, ang sabi dito sa 10:19 ng unang Korinto, sabi, ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Yung pa yung 10:19 ng unang Korinto. Kaya nga sabi, subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo. Kaya nga sabi natin, mainuman sa saro ng demonyo at ang saro ng Panginoon. Yung po inihahain, yung mga handog na yun. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Kaya nga, yun po nga sinabi sa atin dito sa 15, 14, at saka 15. Kaya sabi, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ang katuwiran at kalikuan. O anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman. O anong pakikipagkasundo meron sibilyal. O ang anumang bahagi anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Kaya nga tayo ay mag-iingat ng mga ating lakad. Kaya nga meron tayong lagi ko sinabago sa inyo na ang masamang kasama ay sumisira naman. Dapat po tayo ay hindi nakikibahagi sa mga ganyang gawa ng mga kadiliman o ng mga ganyan, lalo na yung mga sila ay doon pa nananatili sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga dito sa 16, kaya nga ano sabi dito, anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan?
Anong pakipag-kaisa? Hindi na tayo dapat tayo nakikibahagi sa mga ganun eh. Anong pakipagkaisa? Meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Tayo pong tunay na nananampalataya. Tayong tunay na tumanggap. Na natanggap po natin yung kanyang pagkabusang dugo ay siyang nagpapatawaran ng ating kasalanan. Ay tayo na po, sabi, anong pakipagkasa? Meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Tayo na po ang templo ng Diyos na buhay. Kaya nga, gaya ng sabi, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Tayo pong tunay na sumasampalataya, tumatalima sa Diyos, ay tayo na po ang kanyang templo. Kaya nga, yung nga po sabi sa unang Korinto, Kapitulo 3, sa talatang 16, kaya nga ano sabi dito ni Pablo, unang Korinto 3:17, hindi ba ganyan nalalaman na kay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tayo na po ang templo ng Diyos. Yung nga po ang sabi sa atin. Kaya nga ang sabi sa atin, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Tayo na po ang kanyang tahanan. Ang sabi pa rin dito sa 6:19 nitong unang Korinto, kaya nga sabi dito, o hindi ba kayo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Tsaka ba tayo makikibahagi? Makikipamatok pa ba tayo diyan sa mga ganyang gawain? Lalo na ang kanilang sila'y nanatili pa rin diyan sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, hindi ba kayo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? Sapagkat tayo po ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yung po yung mga tunay na nagsisisampalataya, sabi. At hindi na kayo sa inyong sarili. Hindi na po tayo sa ating sarili. Tayo po templo na ng Diyos na nasa atin. Kaya nga, ang sabi dito sa Hebreo Kapitulo 3, tayo na po ang kanyang bahay. Sabi dito sa Hebreo Kapitulo 3 talatang 6, sabi, datapos si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Tayo po. Tayo na po ang templo, tayo kanyang bahay. Sabi, datapos si Kristo gaya ng anak na puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala. Ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang katapusan. Ito po'y hanggang sa katapusan. Kaya nga sinasabi sa atin, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. May talata po noon. Kaya nga, hindi na po tayo nagkakaroon ng pakikipamatok o nakipagkaisa diyan sa mga ganyang, lalo na yung mga gawa ng kadiliman. Sapagkat, sabi sa atin, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, sabi, mananahan ako sa kanila. Kaya nga, bagamat tayo'y mga hintil, sabi, at tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, ang sabi sa atin, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, ako'y magiging kanilang Diyos. Ito po'y doon sa mga tunay na tumatalima na sumasampalataya sa ating Panginoon. Tayo po hindi na rin nagkakaroon ng mga pakikibahagi diyan sa mga Diyos-Diyusan, sa mga gawa ng kadiliman. Kaya nga, yung po nga, sabi, gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging
kanilang Diyos. Kung yan po'y hindi na tayo makikibay, siya na po ang ating Diyos. At sila'y magiging aking bayan. Tayo na po ang magiging bayan ng Diyos. Siya na po ang ating Diyos. Kaya tayo dapat hindi na rin nagkakaroon ng pakikipagkaisa o nakikibahagi. Lalo na nga po diyan sa mga may Diyos-Diyosan pa. Kaya nga, ang sabi dito sa Roma, Kapitulo 9, na tayo ang kanyang magiging bayan. Kung tayo po'y... Kaya nga, dito sa... Sinasabi dito sa Roma 9, sa talatang 24 hanggang 25, kaya dito sabi, maging sa atin na sa kanya namang tinawag. Ito po yung mga tinatawag sa pananampalataya. Maging Hudyo, maging mga Hintil, sabi. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, hindi lang po doon sumatawag ng Diyos, kundi naman mula sa mga Hintil. Ay. Gaya ng sinabi niya sa aklat ni Isayas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Tayo po'y dating hindi bayan ng Diyos. Tayo po'y sumampalataya. Tayo'y tumatalima sa Kanya. Sabi, gaya ng sinabi niya sa aklat ni Isaiah, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Kaya nga, sabi sa ating pinag-aaralan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa siya po ang tatahan sa atin. Kasi sapagkat tayo po'y kanyang templo. Lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos. Siya po ang ating Diyos. Sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, ang sabi nga dito sa unang Pedro, Kapitulo 2, kaya nga, ang sabi dito sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang G, sabi, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Tayo po nakaraang panahon, hindi tayo bayan. Dapat ngay bayan ng Diyos. Tayo po mga nagsisampalataya. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, dapat ngay bayan ng Diyos. Na hindi nagsipagkamit ng awa, dapat gayo'y nagsipagkamit ng awa. Yun po dahil sa ating natanggap natin siya. Nasampalatayanan po natin at tayo po'y tumatalima sa Kanya. Tayo po'y Kanyang magiging bayan. Kaya nga, kung tataas natin sa 9, sabi, dapat kayo isang lahing hirang, sabi, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos. Tayo pong mga nagsasampalataya, tayo po'y magiging bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan yaong tumawag sa inyo. Kasi nga po tayo tinawag mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Kaya nga, siya po ang siya po'y mananahan sa atin at siya'y ating magiging Diyos at sila'y magiging aking tayo na po magiging bayan ng Diyos. Kaya nga kung ibabalik nga natin sa Uzias, kung ngayon po sinabi sa Uzias, ito po naman ay binanggit na noon pa dito sa Uzias, Kapitulo 2, talatang 23, kaya nga sabi dito, at aking itatatag siya para sa aking lupa, sabi, ako'y magdadalang habag sa kaniya na hindi nagtamo ng kahabagan. Kaya nga, bagamat tayo mga hintil dati, tayo po hindi sariling pag-ari ng Diyos. Kaya nga sabi, aking itatatag siya para sa aking lupa, ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Sabi, ikaw ay aking bayan. Siya ay nagsasabi, ikaw ay aking Diyos. Kaya nga tayo po ay magiging bayan na ng Diyos kung tayo po'y tatalima sa Kanya. Hindi na po tayo
makikipamatok ng kabila sa mga ganyang walang mapakinabang nagawa ng kadiliman. Tayo po'y magiging kanyang bayan. Kaya nga ang sabi sa atin sa aklat ni Tito sa 2:13 at 14, kaya nga sabi sa atin, nahintayin niyong mapalad na pag-asa at pagkakilala ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sino po yun? At tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malilis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tayo po'y maging pag-aari na ng Diyos. Kaya sabi, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, at siya yung magiging aking bayan. Kaya nga, dapat po tayo tatalima susunod. Kaya nga may sabi nga po dito sa aklat ni Jeremias sa kapitulo 7 sa 7:23 ng Jeremias. Kaya nga po sabi dito ni Jeremias, sabi, kundi ang bagay na ito ang aking iniuutos sa kanila, sabi, kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig. Dapat po tayo didinggin natin ang aking, inyong dinggin ang aking tinig. Ako'y magiging inyong Diyos. Kaya kung ating pong didinggin ang ating Panginoon, ang ating Diyos, sabi, ako'y inyong magiging Diyos. Inyong dinggin ang aking tinig. Ako'y magiging inyong Diyos. At kayo'y magiging aking bayan. Ito po yung dumidinig ng kanyang mga utos. Ito yung tumatalima. Ulitin natin. Kundi ang mga bagay na ito ang aking iniuutos. Ito po yung utos sa akin. Iniutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig. Ako'y magiging inyong Diyos. At kayo'y magiging aking bayan. Tayo po magiging bayan. At magsilakat kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Kaya nga po tayo magiging kanyang bayan. Ito po yung mga tumidinig ng kanyang utos at nagsisilakat sa lahat ng daan na iniutos sa ikabubuti ninyo. Kaya nga yun po ang sinasabi sa ating pinag-aaralan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya na sinasabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Tayo po ay magiging bayan ng Diyos. Ito po yung pong sa lahat ng dumidinig at tumatalima sa Kanya. Yung pong tunay na sa Diyos. Kaya nga, ang sabi sa 17, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi at kayo'y aking tatanggapin. Huwag na po tayong magsihipo ng anumang bagay na marurumi. At tayo ating tatanggapin. Kaya huwag tayong makikipamatok. Huwag tayong makikibahagi. Bagaman tayo nakikisama sa kanila. Pero kung nakita natin ang kanilang lakad, ay siyang maghihiwalay na sa atin, ay tayo po'y mag-iingat. Kaya nga po sabi sa amin, kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi at kay aking tatanggapin. Kaya nga, ang sabi nga po dito sa Efeso, sa 5,
Kaya nga yung binasa natin sa kanina, kaya nga sabi, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Ati pong sasawatain yung mga ganyang bagay. Kaya nga sinasabi, tayo magsihiwalay. Para po tayo ay kanyang matanggap. Sapagkat wala po tayo mapapakinabang doon eh. Kaya nga yung nga sinabi sa atin yung ating binasa kanina sa Gis sa Corinto Gis. Sa 18 hanggang 20, kaya nga sabi sa atin dito, tingnan ninyo ang Israel na ayos sa laman. Ang nagsisikain baga ng hain ay wala kayang pakipagkaisa sa dambana kung tayo makikipagkaisa doon. Ano ang aking sinasabi na ang hain baga sa Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na hain ng mga hintil ay kanyang hinahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos, at di ko ibig kayo magkaroon ng pakipagkaisa sa mga demonyo. Kaya nga, tayo po'y wag magsihipo ng anumang bagay na marumi para po tayo ay tanggapin. Kaya nga, sa 18, kaya nga sabi sa atin, at ako'y inyong magiging ama. Siya po ang ating magiging ama. At sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. Siya po ang ating, kung tayo po hindi magsisihipo ng mga bagay na marumi, tayo po'y kanyang tatanggapin. Kaya nga sabi nga sa Galacia Kapitulo 4 sa talatang 7, ano pat hindi ka na alipin kundi anak. Tayo po'y magiging kanyang anak. At kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Tayo po, siya na po ang ating magiging ama at sa akin kayo maging anak na lalaki at babae. Hindi na po tayo alipin. Tayo po'y anak na. Tayo po'y mga tagapagmana sa pamamagitan ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Roma 8, sa 17 at 18, kaya nga sabi dito, at kung mga anak, kung tayo po yung mga anak, ay mga tigapagmana nga, tayo po ang mga tigapagmana sa Diyos at mga kasamang tigapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumalhating kasama. Makipagtiis na. Tayo po'y Kanyang magiging mga anak na lalaki at Kanyang anak na babae. Siya po ang ating magiging ama. Kaya nga, ang sabi dito sa Apokalipsis, Kapitulo 21, sa talatang 7, kaya nga ang sabi nga po dito, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Tayo po'y anak, tayo po'y mga tagapagmana. Sabi, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya. Siya po ang ating magiging Diyos, ang Ama. Siya'y magiging anak ko. Tayo po ang kanyang magiging anak na lalaki at mga babae. Ito po yung mga magtatagumpay. Kaya sabi, tayo makipagtiis sa Kanya. Napakita nga po lagi sinasabi, ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat dapat may. Kaya nga ayun po sabi sa ating dito sa binasa natin sa Roma 8:18. Ang sabi, sapagkat napatunayan ko ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat dapat may itutumba sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kaya nga sabi sa atin, magsihiwalay kayo sa kanila.
huwag magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Kaya nga kung ulit natin 21:7 ng Apokalipsis, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya. Sila'y magiging anak ko. Tayo po ang kanyang magiging anak. Kaya dito sa Apokalipsis, talata, kapitulo 2, kaya nga sa 2:7, kaya nga anong sabi dito? Apokalipsis sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakanin sa punong kahoy ng buhay nasa paraiso ng Diyos. Kaya nga tayo po'y magtitiis. Yung pong tayo po'y pinagtitiis. Tayo siya po ang ating magiging Diyos at tayo kanyang magiging anak. Kaya nga, paano yung nananatili pa sa mga Diyos-Diyosan? Ay wala tayong magagawa doon. Ay hindi pa nagsisisi. Yung pong mga hindi pa nagsisisi ng mga sa kanila. Yan po ba yung magmamana ng kaharian ng Diyos? Nandudun pa rin sila sa mga bagay na iyon. Yan pong mga nanatili pa diyan sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang sabi nga dito sa unang Korinto, kapitulo 6, kung tayo nananatili pa dyan sa mga Diyos-Diyosan, kaya nga ang sabi dito sa unang Korinto 6:9, hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sabi, huwag kayong padaya kahit ang mapakiapi, ni ang mananamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po yan magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ni ang mangalunya, ni ang mambababae, ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki. Kaya nga kayong pong nanatili pa dyan sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po, sabi, hindi kayo magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. At tayo, huwag po tayo makikibahagi sa kanila. Kaya nga, ang sabi dito sa Apokalipsis, kapitulo 21, sa talatang 8, kaya sabi dito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya at sa kasubrakang suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ay, kabag-gabag sila. Hindi pa rin sila umaalis sa mga kanilang kinagis na iyan. Kaya nga, ang sabi sa Hebreo, kapitulo 10, kaya nga ang sabi sa dito, kundi isang kakilakilabot na naghihintay sa paghukom at isang kabangisa ng apoy na lalamo sa kaawit. Yan po. Kaya kabag-habag. Kaya sa ating mananampalataya, yan po ang bilin sa atin na ang sabi, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ako'y inyong magiging ama at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae
sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral at tutuloy na po natin sa mga susunod nating pag-aaral.